Yan ha. Meron ba? Meron ba? Hindi lang nakawa ng ginawa, sinisira pa ang industriya. Yan! For the first time, nag-import sila ng maraming tabako. Sila kumita. Naghirap ang farmer. Lahat ng farmers sa Ilocos dyan. Nag-import sila ng sugar. Naghirap ang mga tiga-negro. Sila kumita. Walang nangyayari dyan kung hindi sila lahat. Sila mga pangyarihan. Puro nakawa na nangyayari sa ating bansa. Tama na. Dapat ihinto na. Pahintoy na lang sila. Sobra na. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Si Chavit Singson, si Idol, Ilocano, ngani, Ilocano, natutuong Ilocano, may pasabog kay Bongbong Marcos mga babayan. Hindi ba kinasuhan siya, inaresto, nakabail. Ngayon, mas lalong nagalit ang manok ni Manong Chavit. Galit na si Manong Chavit ngayon mga babayan. At hindi na siya titigil. At ang sabi niya sa huling sinabi niya, kahit magkamatayan na, kahit magkausan na dito, wala nang titigil dito. Eto mga babayan, ang lupit nito. Panoorin natin. Eto na oh. Eto na siya oh. Ayan oh. Ayan oh. Si Jesus. Ng taong bayan. Kung hindi sinira pa ang industriya ng tabako, industriya ng asukal sa Pilipinas. Sa pag-i-import ng asukal at saka tabako. O paano? Panoorin nyo yung buong interview ha. Eto na. Sa Net 25. Ni Manny Sa Net 25 yun. Sayang ang bayot. Ay, hindi po. Sorry. Patapos na pala yun ha. Sorry nga. Ito na. Ito si Manong Chavit ha. Eto, simulan mo na. Manong Jesus, nakita ko to nung nakaraan nung nagandong kami sa may EDSO. Hindi lang ako napapicture. Dami kasi tao. Ano siya? Ay, Ilocano na malaki talaga ang tiyan. Pero idol ko to. Ang lupit nito. O, Manong Chavit, pasok. Manong Chavit, yung kaibigan natin. Eto, Ayan. magtatanong ako sa kanya. Eto na. Sa hawak niyang mga ebidensya tungkol sa flood control. Ito ha. Dali nga. Ito na ha. Hawak na ebidensya na sa flood control ni Manong Chavit mga babayan. Ito na yung pinakamalupit. Dahil si Manong Chavit, ginalit nyo ang palong, pati tahid niya. Ginalit nyo, ha? Hindi. Baga yung kanyang buhay na titira, igugugol niya na sa mga korupsyon. Igugugol niya na. Ilang taon na yan eh. Mag-100 na yata si Manong Chavit mga babayan eh. Gugugulin niya na lang yung kanyang natitirang buhay para ipakulong ang mga demonyo. O ito, tuloy mo na yan, Mos Jesus. Ilocos Norte, Ayan na. tanungin natin, sino ang mastermind ng nakawan ng flood control sa buong Pilipinas? Sino? Ayan na. Maliwanag pa sa buwan. Oh, Ang Romualdez, Bongbong Marcos. O, isang prueba, Ombudsman. Idedemanda namin si Speaker Martin Romualdez sa kanila. Sumagot si Martin Romualdez, hindi ako bababa mong isa. Ang nakawan, galing sa Marcos Highway, involved ang executive, ibig sabihin si Marcos involved. Ang liwanag sila naglalagmagan. Kaya nagkakariguan, wala na. Tahimik na Ombudsman, tahimik si Martin, tahimik si Marcos. Yun lang. Klaro ha, straight from the horse's mouth, yung meron mismong hawak ng mga ebidensya ng doble-dobleng pondo. Isang proyekto, 3 pondo. Walang proyekto pero nabayaran na lahat sa distrito ni Sandro Marcos. Yan ha. meron ba? Hindi lang nakawa ng ginawa, sinisira pa ang industriya. Yan. For the first time, nag-import sila ng maraming tabako. Sila kumita. Naghirap ang farmer. Lahat ng farmers sa Ilocos dyan. Nag-import sila ng sugar. Naghirap ang mga tiga-negro. Sila kumita. Walang nangyayari dyan kung hindi sila lahat. Sila mga pangyarihan. Puro nakawa na nangyayari sa ating bansa. Tama na. Dapat ihinto na. Pahintoy na lang sila. Sobra na.
binabayaran na natin Oh, taon-taon, 2 trillion. Saan tayo kukuha? Mangungutang pa sila para may malakaw. Ano mangyayari sa ating bansa? Kailangan kumilos tayo na. O ayan. O, hindi lang nagnakaw ng pondo ng taong bayan, kung hindi sinira pa ang industriya ng tabako, industriya ng asukal sa Pilipinas sa pag-i-import ng asukal at saka tabako. O paano? Panoorin nyo yung buong Tingnan nyo naman mga babayan ha. Manong Chabet lang malakas mga babayan. So magsasampa si Manong Chabet sa ombudsman kay Martin Romualdez, Sandro Marcos, kay Bongbong Marcos. Hindi ba si si Boying guys sa ombudsman hindi kaya, di ba alam naman natin kay Bongbong Marcos yan. Naku, patay tayo yan Manong Chabet. Yari naman tayo dyan. So, hintayin natin to mga babayan. Sana itong mga ombudsman na mga nandyan sa pwesto ay dinggin ang mga excuse me po, ang mga iaahain na mga isasampang kaso na nandyan na bibilang si Sandro Marcos, si Martin Romualdez, at si Bongbong Marcos mga babayan. Alam nyo mga babayan, nakita nyo yan kay Jesus, subscribe nyo to si Sir Jesus Busi Doke. Pinuntahan niya ang Ilocos mga babayan. Biruin mo Ilocos na to. Hindi ka ba kilabutan nito mga babayan? Biruin mo, andyan si Marcos Jr. Yung mga flood control ay puro sablay. Meron ng pinakita dyan na mga posting na sobrang lalaki na kinakalawang na yung mga bakal, hindi natapos, walang madaanan. At ang lumabas na na balita ay bayad na raw po iyon. So grabe, di ba? Biruin mo, flood control, ginawa. Hindi pa tapos, kulang sa bakal, biruin mo gumuguho. Tapos bayad na. Yun na po yung nasa maleta na mga pinagdadala ng mga ex-marines. No? At ang sinabi ni Rapi Tulfo ay mga kargador. Samantalang si Rapi Tulfo at si Erwin Tulfo, kargador na mga babae. Aray ko, sila kargador ng mga pera pinapadeliver ni Saldico. Na yan po yung galing dyan sa mga flood control na yan. Okay? Alam nyo mga babayan, ikukwento ko sa inyo, baka hindi nyo napanood, na ikwento yan ng 18 Marines na ito daw sila ay nag-deliver sa isang person ng 5 maleta na napakalalaki. Okay? Na naglalaman ng 50 to 70 million pesos yung pinakamalaki na maleta. Okay? 70 million. Ngayon, lumabas daw itong tarantado, binigyan sila ng 3,000. So parang pampalubag loob, binigyan yung ibang ex-marines ng 3,000. Tapos minsan deliver sila sa isang individual, nagbigay ng 1,000. Parang parang pagbago uwi, 1,000. Nagdala ka ng milyon-milyon na maleta, binigyan sila ng 1,000. Ganyan lang. Yung isa na individual na kuripot na tarantado na tumanggap ng ilang daang milyon, na ay nagbigay po ng double chicken. Kung hindi nyo napapanood nyo sa ating mga video, kinuwento ko po, sana nakapanood ngayon, ganyan lang po ang binibigay sa ex-marines na nadi-deliver, na nagbubuhat sa isang maleta ng 2 to 4 person, 2 tao hanggang 4 na tao, na nagbubuhat sa maleta na nagkakahalaga ng 50 to 70 million, yung pinakamalaking maleta yun guys. Grabe, napakadami. Tapos, may ebidensya yan na baka sabihin naman nila, maleta lang ng yan, baka maleta ng yan. Alam nga naman, sabi nga ng isang ex-marines mga sir, kung ito man ay hindi pera, baka daw yan, hindi naman pera yun kung hindi ito pera, bakit na ilalagay sa sasakyan na bulletproof? Okay? Huwag kayong tanga. Yung mga tanga kasi dyan, na mga nagsasalita, mga bobo talaga yun. Ikaw ba naman yung maleta? Ano yan, damit? Na na sobrang mamahalin na sasakay mo pa sa bulletproof na sasakyan, sasakay mo pa sa helicopter. Okay? Biruin nyo 2 helicopter, tigdi 15 na maleta na mga big size. So 2 helicopter po ang lilipad para i-deliver kung saan lugar, sa Bicol, sa Ilocos, kung saan na mga parte ng mga pinagbibigyan. Okay? So sobrang daming pera na yun mga babayan.
Grabe, dapat maimbestigahan yung bangko na yan na pinag-withdrawhan ng mga tarantado. Okay? Grabe, biruin mo, maipon mo ba naman yung ganong kadaming pera, mga babayan, para ma-deliver sa mga korap na mga individual na mga nakaupo sa gobyerno. Grabe, no? Nakakagigil talaga, mga babayan. At makikita nyo sa pagsasalita sa personal na mga ex-marines, makikita nyo po sa kanila yung totoo. Sa mukha pa lang nila, makikita nyo na kasi kung nagsisinungaling ng tao eh. Alam nyo naman yan eh. Yung asawa nyo nga, kayo, yung mga asawa nyo, mga madam, di ba? Pag yung asawa nyo nahulog nyo ng babae, napagbintangan nyo, di ba, magaling, kahit anong palusot talaga na yan, mararamdaman mo na totoo na nang bababae sila at huling-huli mo. Pero kung pinagbintangan mo lang at si sir ay manggaling mga tuwiran, kahit anong ganyan, kahit putuli may putoy-toy niyan, sasabihin niya ay hindi siya ng babae. Pwede rin yun. Pero kung talagang mararamdaman mo kasi yung bugso ng isang babae, kasi yung misis ko magaling din manghuli, ilang beses na ako nahuli niya mga kamari ko eh. Sinabunutan nga sa market eh, wag kayo maingay. Nahuli ko niyan sa mall. May kasama akong chicks, mga babayan. Sana din yung mapanood ka. Muntik niya nang ilaglag sa second floor. Ganun kagwapo guys si Boy Sardinas, pinag-aagawan ako ng mga chicks. Hindi. Totoong buhay po yan. Nakita ako ng misis ko dyan sa may market dito sa mall. Ay, grabe siya nabunutan. Yung nababanggitin ko sinong babae yun. Kasi huling-huli talaga eh. Alam nyo, itong ex-marines ito, mga babayan, talagang makikita nyo sa mukha. Kasi kami nila Tol J, kita namin, naka-peace bomb ko pa yan, mga babayan. Talagang makikita nyo po yung mga ex-marines na nagsasabi ng totoo. At handa sila magbuwis ng buhay hanggang sa dulo kahit makulong po sila. Kaso itong mga tarantado, mga pulpul na to, na sila po ang nag-iimbestiga, sila rin ang di ba sila yung nirereklamo, sila rin mag-iimbestiga, sila rin magdedesisyon. Naku po, ang sakit naman sa bangs nito. Kung akong ex-marines, paano kayang gagawin natin, mga babayan? Tapos yung ombudsman, si Boying Rimulya pa. Tapos sila Senator Marcoleta, hindi na sila 13. Nako, paano kayang gagawin dito ni Attorney Baligod, mga babayan? No? Kayo na maghusga, mga babayan, sa napanood nyo na to. So, ito bang si Senator Bongo sasama na sa amin ni Senator Bato sa bundok? Hanapin nyo kami sa bundok. Hindi namin siya ibibigay sa inyo. Pero sa totoong buhay, mga babayan, pag ito man ay totoo itong source natin, itong si Senator Bongo, pag nawala na sa susunod na mga session yan, alam nyo na. Ay nandun na sa safety yan. Mahirap kasi na madampot yan, na madala na naman sa dahig. Bayaan mo Tatay Digong dun. Handa na Tatay Digong talaga dun hanggang sa dulo ng kanyang buhay. Kung si Tatay Digong, mga babayan, ay umabot pa ng 2028 at tayo ay manalo pa, si Duterte, ay may pag-asa pa tayo na si Tatay Digong ay may maiuwi pa natin ng buhay. Wag naman sana na nakremate na or nasa kabaong na, mga babayan. Dahil marami naghihintay sa kanya rito sa buong Pilipinas. At pag si Tatay Digong ay umuwi pa, na kahit naka-wheelchair pa, no? Nako po, grabe. Grabeng magbubunyi ang mga taong bayan na mas Tatay Digong ay makikita pa nilang muli kahit ay hindi na masyadong makapagsalita dahil sa katandaan. At sa sobrang miss niya tayo, mga babayan, ay malamang umiyak sa gabi-gabi. At ay alam naman natin, malakas ang loob Tatay Digong. Hindi yan basta-basta susuko. Dahil hihintayin niya pa ang panahon na kung saan na masaksihan niya na makukulong ang mga demonyong mga kawatan na nakumuha ng pondo ng bayan. I-pray natin yan, mga babayan, na si Tatay Digong makauwi pa ng Pilipinas excuse me po, na masaksihan pa niya na maikulong ang mga demonyong mga nanguha ng pera ng taong bayan na kumuha, no? Inuubos nyo na mga tarantado kayo eh. Paano na yung mga utang natin? Utang natin sa World Bank. Naku po. Baka yung anak ko, mag-asawa na, nagkaroon na siya ng apo, patay na ako, inuud na ako, buto na ako, may utang pa rin ng Pilipinas, aray ko. Sa bagay, hindi ko na alam yan. Pag ako namatay,
buto-buto na ako. Bahala na kayo sa buhay niyo. Kasi patay. Patbanabo na tayo doon, boy. Kasi syempre, hindi mo na alam eh. Eh syempre, lahat ng mga patay, wala nang pakialam yan pagka kung anong utang nyo, di ba? Ganun lang yun. So, hintayin pa natin yan, oh, sa magbasa muna tayo natin mga comment. Ganito maganda pagka naka, no? Oy, Boss Spencer! Boss Spencer, maraming salamat sa'yo. Nandito ka, no? Ginaya kita, nagla-live kita. Na-miss ko rin mag-live, ha? Medyo marunong na ulit ako magsalita ng konti. Kanina, medyo na ano pa ako na naglalak join pa ako at hindi pa ako makapagsalita masyado. Kasi na-miss ko rin mag-live, di ba? Nakalala niyo ako, nagla-live ako kung bakit dumami rin yung subscribers natin dahil sa live. Naisip ko nga yun, no? Tapos, mas maganda rin bumati na rin din tayo sa mga ano. Shoutout kayo, paki-subscribe ko ha. Si Boss Spencer Akale. Nakasama natin yan sa Hong Kong. Idol, pagbalik ko ng Hong Kong ha. Wala tayo dun sa ano dyan, ng mga bilihan ng maleta dyan. Hindi ka ba nakauwi? Mauwi ka at malibog ka sa bundok. Mahal makita mo naman si Senator Bato dun. Oo, namimiss ka na nun no? Aha. Yo boy, Sardinas. Yun, salamat sa iyo idol ha. Patapos na rin ako, basahin ko na. Sabi ni Ma'am Sorina, yes, they are all the same, no laws, no regulations. Oh, di ba? Walang rules and regulations sa mga hinayupak na mga yan. Kasi nga sila nga ang batas. Pero itong mga tartado na to, mga babayan, hindi nila alam na hindi sila panghabang buhay sa batas na yan. Di ba? Baka akala nyo mananalo pa kayo susunod na eleksyon, mga taratado. Hindi na kayo mananalo dyan, boy. Ngayon pa lang tinatawanan na kayo ng mga taong bayan. Wala lang magawa kasi alam nyo, pagka, kunyari, nag-people power, di ba, hinuhuli kasi kaagad kukulong ka Pag nanggulo ka dyan, dito ulit tayo digong noon, sige, bahala kayo dyan, mag-rally kayo dyan. Di ba, hindi naman hinuhuli. Ngayon kasi ang strategy talaga ng ni Bongbong Marcos, kaya natatakot ang mga tao, huhulihin, ikukulong Hindi ka na makakapagsalita sa labas para sabihin mo yung nararamdaman mo sa gobyerno Pag nagsalita ka, kulong ka, kaso, NBI, warrant of arrest, demonyo. Tarotado to mga to talaga, Then the Marcos syndicates will just revenge. Martial law, the content of the mail suitcase are just siopaw. Oh, di ba? Tama ka, malapit ka talaga si Ma'am Sorina, shoutout sa mga nanonood dito mga kababayan ha. Don't forget to like, 62 pa lang yung like 62 pa lang isa pa lang lalayas tayo Si Bangag Pesting Yawa. Sino ba to? Si Marina Doneo. Ayan, Ma'am Marina, shoutout sa iyo na. Ayan, shoutout ma'am. Saan sila, Mami Sharman na nandito, mga nanonood lang ngayon. Long Sendan, the master, the administration is taking advance while they are powerful. How can I extend their term? Sure, corruption will continue. Ito na nga mga babayan, bantayan natin. Totoo yan, sabi niyo totoo ma'am yan Pwede lang ma-extend yung kanilang kapangyarihan dahil sa kanila. Pwede maging tsacha ng susunod ng mga araw yan, di ba? Extend na ng kanilang kapangyarihan. Kasi matatalino nga yan mga babayan. Mga sindikato Kasi nga pag hindi nila napabagsak si Sara Duterte at naging presidente yan, delikado sila. Kailangan nila mabago nila yung institusyon at ma-extend sila sa kanilang termino hanggang makakalimutan na ng taong bayan ang kanilang mga pagnanakaw, demonyo, di ba? Tinan nyo na. Pero sana mga babayan, alam ko maraming gustong lumabas sa lansangan. Kaso, natatakot na sila Maraming takot, pero maraming natapang pa rin. Pero sabi ni Manong Chabet, hintay natin to. Palakpakan, Manong Chabet lang malakas. Si Manong Chabet, alam niya ang mga taong bayan ay medyo talagang alanganin na kasi kinukulong. Wawarrant ka. Ikukulong ka na lang pag nandiyan ka. Bahala ka na dyan. Di ba? Wala na. Paano mabubuhay ka nilang pamilya? Nakikipaglaban ka dyan tapos ikukulong ka bigla. Ngayon si Manong Chabet, ito yung kanyang strategy. Gagamitin niya yung kanyang mga ebidensya sa pagsasampa ng mga kaso. Pero,
sindikato, di ba, mga babayan? Lahat ng mga ano niyan, sangay ng gobyerno, kung sindikato niyan, meron niyan galamay. Yun lang, aray ko. Doon ako nasaktan. Mga babayan, at ay very critical. Very critical yan, mga babayan, at ay kinakabahan ako doon, ha. Pero kita nyo naman, ha, ang tapang ni Manong Chabet, at sinasabi niya dito sa kanyang video na napalabas natin, ay nasira na yung mga ano doon, yung mga farmers, yung mga kape, yung mga sukal. Halip na kumita ang mga taong bayan na sinasabi ni Bongbong Marcos na bibigyan niya ng magandang buhay ang mga Pilipino, nag-i-import siya, padala dito. Malaki commission pagka bumili siya doon, idala dito. Hindi ba? Kita nyo, mga babayan, ha? Pumunta kayo ng ibang mga probinsya, tandaan nyo to, ha? Pumunta kayo ng mga iba-ibang probinsya. Yung mga sakahan, ginagawa ng mga subdivision, binibenta na ng mga farmers. Almost mga 30 to 40% na ng farmers, binibenta na po nila yung kanilang mga lupain para maging bahayan. Dahil sabi nila, tumanda na kami ng tumanda. Hindi man lang kami nakahawak ng milyon. Hindi man lang kami guminhawa. Puro na lang lugi sa bagyo at sa mga sinabi nilang pangako ng mga irigasyon na hindi naman natuloy. So, yun, mga babayan, binibenta na lang nila yung kanilang mga lupa. Kaya nababawasan at lalo nagmamahal yung ating bigas kasi paunti na ng paunti ang mga babayan natin na mga nagsasaka. Sumisiksik sila dito sa Pilipinas nga to, boy. Sa Manila, magsiksikan dito sa sa Manila kasi ang Manila nandito yung pera. Kahit papaano nandito yung pera. Kasi sa probinsya, walang irrigation. Panadaanan ka ng bagyo, sira. Tapos lugi ka pa. O, di ba? Kaya nagsisiksikan sila dito. Kaya sa Manila, siksikan. Kaya pagka nagkasunog-sunog ang mga iskinita, sunog talaga. Kasi nga siksikan na yung mga tao Ayaw na nila sa probinsya, mga babayan. Kasi nga mahirap ang buhay. Puro kamote ang kinakain at saging. Di ba? So ganoon, mga babayan, hanggang dito na lang tong ating video. At sa lahat pa ng mga manonood pa, pakilike na lang po itong video na to. Sana matapos nyo itong ating first time ever again na live. At sana nagustuhan nyo yung pagkasalita ko. Alam nyo naman na napapanood nyo ako dati na madaldal at mabibilis magsalita. Susubukan natin ulit na ganun ulit na medyo kwela at tirahin natin yung sa live yung mga demonyo, mga kotan at yung mga trolls dyan pumasok dito para pagmumurahin ko rin kayo, no? Alright, I always see you in the mountain, sabi ni Sir Spencer. Sir, chat mo ako pagka nandito ka sa Manila, sunduin kita sa airport. Daling ka na doon, pagkatay kita ng native na Manoki, no? At relax ka doon. Naalala yung aking asyeda doon, kasama ko si Bato. Meron ka sariling kwarto doon, nandun ka sa overlooking, ha? Hindi tayo mahanap ng mga NBI doon. Alright ko. Sir, people power is the answer, sabi ni Juliax Las. Yun nga po, ang sabi ko nga po, maghintay-hintay muna tayo dyan sa ganyang usapin. Dahil nga po, kada isang kinukulong, yung PINA, NBI, ganyan. Di ba? Hintay muna tayo dito sa hudyat ni Manong Chabet. Kasi itong kaso na isasampa niya kay Bongbong Marcos. Dahil ito si Manong Chabet, gaganti na ngayon, mga babayan, ha? Gaganti na siya dahil sa ginawa sa kanya ni Bongbong Marcos kay Manong Chabet, ha? Yun. Gugugulin na lang yung kanyang buhay para sa pagtatanggol sa mga naaapi. Tandaan nyo yan. Okay? So, hanggang dito na lang itong ating live, mga kumare, mga ma'am and sir. Mami Sharma, shoutout po. At sa buong Twin Bell GC, yan, Team Twin Bell po, shoutout po sa mga sponsors natin dyan na talagang malaking naitulong sa atin nung nagcha-charity pa tayo. So ngayon ako nagcha-charity pa rin, parang simple lang. Kung gusto niyo ako mapanood sa aking Facebook page, ako si Boy Sardinas pa rin, nandun pa rin ako kung ano-ano mga ginagawa natin dyan. At yun lang, at kahit pa nakakatulong po tayo sa ating mga mamamayang Pilipino at hindi tayo nagnanakaw ng maleta. So yun, shoutout po and God bless and good morning. Share nyo itong ating video. Yung mga kapanood dyan, like nyo naman to mga beshi dyan para lagi nyo mapapanood sa ating live. At susunod, mayroon na naman tayong babanatan. Okay, thank you and God bless every day. Bye-bye. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa,
Turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po ninyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan. Tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot.
At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.